pesos na suhol para upuan ang investigasyon sa nakawan sa Bank of Southeast Asia. Sinabi na ng House Committee on Justice na insufficient in substance ang reklamo, pero pagbobotohan pa ito ng plenaryo sa Miyerkules bago maging final. Nasa rules on impeachment na isang reklamo lamang ang maaaring isampa laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Pero umaasa pa rin ang mga naghain ng ikalawang impeachment complaint na mapapatalsik ito sa pwesto. Ultimately, even the credibility of the House, of the legislature, will be at stake. Yan ang front page. Tina Panganiban Perez, GMA News. Mga karagdagang balita sa pagpapatuloy ng front page. Ang Nextel Direct Connect Plus ay kaagapay ng front page sa diretsahang pagbabalita. Yung ibang bata, ang daming nakain. Pero ang anak ko, kailang subo lang. Inaalala ko nga ang kalusugan niya eh. Kaya may Children's Glucivol. May lusogan ng nutrients para tulungan siyang maging malusog at magana. Children's Glucivol! Pag may ubo, may plema at pamamaga ng air passage, dapat mag-Loviscol. May twin target formula na sabay tumutunaw ng plema at nagpapahupa ng pamamaga. Kaya tanggal plema, tanggal maga, tanggal ubo. Twin target Loviscol. What are you looking for? You've discovered so much more. What do you want to see? What's there for me to see? All the many things life can be. So turn the pages. Life always changes. Live the moment just for you. Ang Philippine Star ay kabalikat ng front page sa paghahatid ng makatotohanang balita. What the hell was that? Naglangko ko eh. Now it's your turn. Ika nga na FPJ. Liktik lang ang walang gantis. Hi. It's my Kabalikat ng front page ang Mitsubishi Motors sa malayang pamamahayag. Clinically proven Pharmaton, essential vitamins and minerals with stress vitamin ginseng G115 and mind-enhancing Dianol. Clinically proven to improve body and mind. Feel the difference. Feel Pharmaton. Dandruff? Use Head & Shoulders Refreshing Menthol. To remove 100% of flakes. The cooler, smarter way to remove dandruff. Head & Shoulders Refreshing Menthol. Sa mundo nila, walang tunay na lalaking nangangahas pumasok. Ngayon lang. Anong pakiramdam ng pinagnanasahan ka ng maraming bading? Hirap sikmurain. Wala akong mayos ko. Mahirap talaga. Yung gine-generalize nila na kaysa bakla raw kami. Binibigyan ka ng scooter, sinasabitan ka ng 60,000 pesos. Anong reaksyon ng asawa mo sa trabaho? Yung una, ayaw niya. Pero nung tumagal, nagugulat na siya. Jay, tuloy mo na lang. Si Jay Tarok, makikipag-usap ang lalaking. Mahirap ba pare makipagtalik sa bili? Kung pwede nga lang wala na nun. Sa mga strip boys, Lunes sa Eyewitness. Kinuha ng Malacanang serbisyo ng isang international PR company para pagandahin ang imahe ng Pilipinas at ni Pangulong Arroyo. Inamin naman ngayon ng ilang negosyante na pinopondohan nila ang PR campaign na ito. May exclusive report si Sherry Yao. Aminado ang ilang negosyanteng Chinoy na marami sa kanila ang nagpopondo para mapaganda hindi lang ang imahe ng Pilipinas, kundi pati na mismo imahe ni Pangulong Arroyo.
they want to enhance the image of the country by uplifting the image of the president. And so on a personal level, they do it. Wala naman daw masama kung kusang loob silang gumastos para mapabango ang Pangulo. Ekonomiya din naman daw ng Pilipinas ang makikinabang dito. It's normal in the sense na lahat naman ng politiko, lahat naman ng naging presidente, kailangan talaga ng tulong ng mga supporters nila. No? Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, sa isang informal meeting noong Oktubre, napagkasunduan ng mga negosyante na tulungan ng Pangulo. Papasanin daw ng malalaking negosyante ang kakailanganin sa PR campaign. Ayon naman sa ilang senador, dapat iyakin ng Malacanang na wala itong kapalit na pabor para sa mga negosyante. Sino ba ang mga grupong nagbayad niyan? At kung magbibigay ng ganyang kalaking pondo, wala bang kapalit yan? Okay lang naman kay Senador Panfilo Lacson kung imahe ng Pilipinas ang pagagandahin at hindi ang kay Arroyo. But kung for 1 year na to promote the Philippines, then I think it's reasonable. Pero pinanindigan ng palasyo na imahe ng Pilipinas at hindi ng Pangulo ang pagagandahin ng inupahang PR firm. They're doing this as part of their support for government. And not only that, they're really stakeholders dito because na-affect yung business nila. Yan ang front page. Cheryl Yao, GMA News. Umihingi po kami ng paumanhin kay Ginoong Donald D. at kay Ginoong Sergio Ortiz sa pagkakabaliktad ng kanilang mga pangalan sa ulat ni Cheryl Yao. Ang Burson Mars Teller ay kilalang matinik sa paglilinis ng maruming imahe ng malalaking kumpanya at maging ng ilang bansa. Pero ang PR company na ito ay meron din umanong hindi magandang reputasyon. May ulat si Sandra Aguinaldo. Sa kanilang website, ipinagmalaki ng Burson Mars Teller o BM na isa sila sa pinakamalalaking PR company sa buong mundo. Pinangalandakan din nila ang kanilang mga malalaking kliyente, kung saan kabilang ang ilang bansa tulad ng Saudi Arabia. Nabanggit din ang tungkol sa 1-year contract para mapaganda ang imahe ng Pilipinas na nagkakahalaga ng $800,000 o 41 million pesos. Ayon sa Malacanang, bahagi ng pondo ay magmumula sa Office of the President, Department of Trade and Industry o kaya sa Department of Tourism. Ginawa rin daw ito ni dating Pangulong Estrada at maging ng ibang bansa. It's not naman just for the image, but you're really selling the country. You try to tell everybody that, hey, we're here, we're open, and we welcome you. Para kay Senadora Loren Legarda, hindi na kailangan maglaan ng pondo para sa PR campaign. The government needs funds for more important matters than improving the image of the president, which is already good enough. Ayon naman sa Grupong Bayan, mismong PR firm na kinontrata ng administrasyon ay kaduda-duda. Batay sa website ng Corporate Watch, magaling umano ang BM sa paglinis ng mga pangalan ng mga tao at kumpanyang masamang-masama ang imahe at may kaso sa korte. Naging kliyente pa umano nito ang military junta na itinayo sa Argentina matapos ang isang kudeta noong 1970s. Pipili na rin lang ng PR company yung pa talagang may record na napakabaho ng mga pinapabango. Yan ang front page. Sandra Aguinaldo, GMA News. Sa London, nakipagpulong ngayon si Pangulong Arroyo kay British Prime Minister Tony Blair. Ang pulong ay bahagi ng 8-day working visit ng Pangulo sa United Kingdom, sa Canada at Estados Unidos. Ayon sa tagapagsalita ni Blair, pinuri nito ang Pangulo dahil sa pagsuporta ng Pilipinas sa kampanya laban sa terorismo. Inaasahan din makikipagkita si Arroyo kay dating Prime Minister Margaret Thatcher. 62 pinaghinalaang miyembro ng Abu Sayyaf binasa ng sakdal sa Camp Bagong Diwa sa Taguig kanina. Naharap sila sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Ito'y kaugnay sa pagdukot kay Father Roel Gallardo, mga guro at estudyante ng Claret School sa Tuburan, Basilan noong Marso taong 2000. 5 ang naghain ng not guilty plea. Ang iba'y humihingi ng preliminary investigation at naghain ng motion to quash. Una nang binasahan ng sakdalan 12 ring pinaghihinalaang miyembro ng Abu Sayyaf noong January 17. I believe that about 50% of those who were wrongly accused, will be finally exonerated. Mga
mga Peking U.S. Federal Reserve Certificates nasamsam sa NAIA na pagkamalantang bomba. Mga ninakaw na prepaid cellphones, maaari nang i-block ng NTC para hindi pakinabangan. Lahat ng yan sa pagbabalik na Front Page. Ang Front Page at Multivitamins and Minerals Clusivol ay naniniwala sa malayang pamamahayag. From 1 year onwards, give your child Gain Plus. Gain Plus is the only growing up milk with Smart Choice, a smart combination of prebiotics and probiotics to help him maintain a healthier tummy. Smart Choice helps him better absorb taurine and other essential nutrients for optimal brain and visual development. What's good for his tummy is good for his brain. Only from Gain Plus. Taurine Plus, IQ Plus, Gain Plus. Ang diretsahang pagbabalita ng Front Page, hatid ng Gain. Everyone dreams of a better life. Whoever you are, relax. We'll be there for you. We'll grow with you for years. 24 hours a day. We'll be with you all the way. So you can enjoy life's rewards. Today, tomorrow, together we can work. Make your lifelong dreams come true. PS Bank, working harder for you. This is Vision Express, world famous for highest quality glasses in 1 hour, even bifocals. At Vision Express, we make your glasses right in the store. Listen. I waited only for 1 hour. I got my glasses. Vision Express, excellent store. I went shopping and after an hour, I came back and my glasses are done. Cool. So why wait? Vision Express, glasses in 1 hour. Get a second pair of glasses free when you buy a first pair at Vision Express. Sa aming barangay, pag may pagdiriwang, labas agad ang Ginebra. Tawanan ay lalong lumalakas. Kwentuhan ay lalong sumasarap. Lalong sumisigla, lalong sumasaya. At may Ginebra sa tigil sa mesa. Ang ubo, kapag bumisita, asahan mo may kasama yang istorbo. Madalas ang ubo may kasamang sipon. Minsan ang ubo nagsasama ng lagnat o sakit ng ulo. Kaya nga may Tusiran Forte. It's time to go, guys. Tusiran lang ang gamot na kayang ubo at ang lahat ng istorbong kasama nito. Basta ubo, Tusiran Forte. Matapang na balita, hatid ng Front Page at Tusiran Forte Capsule. Hindi pa tapos ang laban kontra polio. Alinsunod sa Presidential Proclamation 135 ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, papatakan ang lahat ng batang wala pang 5 taong gulang ng bakuna kontra polio. Ang round 1 ay sa February 2 to 8 at ang round 2 ay sa March 2 to 8. Siguraduhin mabakunahan muli ang inyong mga anak. Ang Nextel Direct Connect Plus ay kaagapay ng Front Page sa diretsahang pagbabalita. Isang kahon ang nahinihinalang may lamang bomba ang kinumpiska kanina ng mga otoridad sa Ninoy Aquino International Airport. Nang pasabugin ang kahon, mga Peking U.S. Federal Reserve ang nakita sa loob. May ulat si Mariz Umali. Sa itsura pa lang nakuha na kaagad ng bagaheng ito ang atensyon ng pulisya sa NAIA. Naghinala pang lalo ang mga pulis matapos makita sa x-ray ang hindi matukoy na bagay sa loob nito. Tumanggi pa ang Hapon na si Hirohito Inoue ang may-ari ng bagahe na pabuksan ito. Natakot tuloy ang mga otoridad na baka bombang nasa loob. Agad itong pina-inspeksyon ng PNP Aviation Security Group sa kanilang mga sniffer dogs. Bago buksan, para ma-identify talaga kung positive nga sa bomb ito, pinaikutan natin ng K9 ng ating SOU. So yung first pass ng K9 inupuan, pinalitan. Second pass, inupuan uli ng K9. So positive, ibig sabihin may naamoy yung mga K9 na it's either a powder. Mga alas 5:30 ng hapon pinasabog ang bagahe. Pero sa halip na bomba ang makita, sangkatutak na Peking US Federal Reserve Certificates ang nakuha mula rito. Yung isa nga, nakita ko,
isang $125 billion. Yung isa naman is $25 billion yung federal notes. Kine-question na ngayon si Inoue ng Bureau of Customs para malaman ang posibleng kaugnayan niya sa international smuggling. Inalerto na rin ng mga otoridad ang Embahada ng Amerika. Itinanggi naman ni Inoue na may kinalaman siya sa mga peking federal certificate. Where did you get it? From who? From who? From my Friend. Hindi maaaring makalis ng bansa si Inoue hanggat hindi natatapos ang investigasyon sa kanya. Yan ang front page. Mariz Umali, GMA News. May bagong testigong hinahanap ang National Bureau of Investigation kaugnay ng Nida Blanca murder case. May ulat si Jay Taru. Malapit nang mahanap ng NBI ang pinakabagong testigo sa kasong pagpatay kay Nida Blanca. Ayon kay NBI Director Reynaldo Wicoco, may cartographic sketch na sila ng saksi. May hinahanap lang kaming tao. And wag kayong mag-alala, we are doing our best to get this guy. Hopefully, once we account for him, it will shed good light dito sa investigation ni Miss Nida Blanca. Habang hinahanap ng NBI ang saksi, hindi naman nila binibitiwan ang ibang aspeto ng investigasyon. Tiwala ang NBI na babalik sa Pilipinas ang asawa ni Nida na si Rod Strunk. Noong isang linggo, pumunta si Strunk sa Amerika para bisitahin ang kanyang ina. Ngunit pagdating niya doon, ay nalaman niyang pumanaw na ito. Kung ayaw niyang bumalik, hindi naman natin mauutusan yung isip niya na mag-isip ng kung ano. It's really up to him. Ang dokumentong ito mula sa mga abogado ni Strunk ang pinangahawakan ng NBI. Bagamat nakasaad dito ang kumpletong address ni Strunk sa Amerika, wala raw balak ang NBI na magpadala ng mga tauhan doon. It's not practical at this point. Magastos yan. And we have no urgent reason to do so dahil wala pa naman kaming pinafile na charges against Mr. Rod Strunk. Puspusan ng investigasyon ng NBI dahil alam nilang naiinip na ang publiko, lalong-lalo na ang mga taong malapit sa aktres, katulad ni Daisy Romualdez. Kaibigan niya si Nida, and just like her, and just like us, we are also concerned na masolve yung kaso ni Nida Blanca. Yan ang front page, Jay Taruk, GMA News. Ginunita kanina ay ka-40 araw ng pagkamatay ng dating child actress na si Strawberry. Isang misa at munting salo-salo ang ginanap sa University of Asia and the Pacific ang paaralan ni Strawberry. Si Strawberry ay nabaril sa engkwentrong kinasangkutan ng kanyang boyfriend na si Mark Doromal at ng pamilya Picar noong nakaraang buwan. Nalulungkot naman ang ina ni Strawberry na si Rosa Ann Sumayaw sa balitang pinagtatakpan niya si Doromal. Napabalita kasi na ayaw umano niyang sampahan ng kaso si Doromal kahit inirekomenda na ng mga investigador. Ang lumalabas ito, ako na nga yun, wala ng anak, parang ako pa yung iniintriga. Kasi, sa totoo lamang, no, nung nagkaroon ng case conference, nandun yung aming lawyer mismo. And our lawyer, he was not convinced sa sinasabi ng Las Piñas Police. Mga nakaw na prepaid cellphone pwede nang ipablock sa NTC. At Joyce Jimenez at Rina Morales pumisita sa Senado. Lahat ng yan sa pagbabalik na Front Page. Ang front page at Robitussin ay naniniwala sa malayang pamamahayag. Susok ng ulo ko? Etong Advil. Oh, Advil! I use this in the States. Ooh, Advil, huh? Advil works better than the leading headache formulation. Advil, advanced medicine for pain. Vortex. Performance when you need it. Ginseng. Vitamin E. And more. Unleash your primal energy with Rogen 8. Ang Nextel Direct Connect Plus ay kaagapay ng front page sa diretsahang pagbabalita.
Telecommunications Commission para i-block ang isang ninakaw na prepaid cellphone. Pindutin lamang ang asterisk pound 06 pound sa inyong mga telepono at tandaan ang serial number na ilalabas. Kapag nawala ang telepono, ibigay ang serial number sa NTC kasama ang isang police report at affidavit of loss. Dati, mga postpaid subscriber o yung mga nakalinya lamang ang maaaring magpa-block ng telepono para hindi na ito muling magamit. So, hindi na talaga magamit ang cellphone because yung ba-block, yung cellphone itself, hindi yung SIM card, no? Joyce Jimenez at Vina Morales pumunta sa Senado para hingi ng suporta ng mga senador sa anti-piracy bill. May ulat si Lars Santiago. Nagulat ang mga taga-Senado nang biglang dumating doon kaninang hapon sina Joyce Jimenez at Vina Morales. Ang kanilang pakay, makumbinsi ang mga senador na bumoto pabor sa anti-piracy bill na didinggin sa Biyernes. Mainit ang naging pagtanggap ng mga senador kina Joyce at Vina. They're very supportive and they gave us a lot of insight on some things that we didn't perceive. So, well, ako personally, I'm really happy with the support that the senators are giving us. Yeah, and we're looking forward as well na sana talagang tuloy-tuloy na yung support na maibibigay sa amin. Because, you know, it's really killing the industry. Kabilang sa mga senador na kinausap ni Joyce at Vina, sina Senate President Franklin Drilon, Ramon Magsaysay Jr. at Juan Flavier. Pagkatapos mag-usap, halikang iniwan sa mga senador ni Joyce at Vina. Whatever is your suggested amendments will be incorporated in that. I'm fully supportive of this. Natutuwa ako na nagkakaisa lahat ng mga nasa movie industry dahil sa problema natin. Una nga dyan sa piracy, natutulungan ko at itataguyod natin. Nangako sina Joyce at Vina na babalik sila sa Senado kung kinakailangan para siguruhing maisa sa batas ang anti-piracy bill. Oh, definitely. You know, this is like a long campaign anyway. Hindi kami titigil. Yes. So we just hope that people would really cooperate with us. It can't just be the artists or the TV crews. Everybody needs to help, and so we could do it just together because it really is for everyone. Yan ang front page. Lars Santiago, GMA News. At yan ang front page, mga balitang dapat ninyong malaman ngayon pa lamang. Susunod kaagad ang eyewitness ni Jay Taruk tungkol sa mga macho dancer. Hanggang bukas, alas 10:30 ng gabi dito sa GMA. Maraming salamat at magandang gabi. Nautihan ko po, nag-uulat. Next on Sis. Hi, good morning. This is Joe Domingo. I'm Chico. I'm Delamar. Dr. Love Tom Alvarez from Manila's Hottest. Eli Cruz Ramirez, ang inyong Mr. Cariñoso. Mabuting payo. Depende yan sa kausap. Handa nilang ibigay sa inyo. We don't want to unnaturally agree. We don't want to unnaturally disagree. Basta kanya-kanya. Dahil trabaho nila, may personalan. Sumusulat na gusto na makipag-iwalay sa mga asawa nila. Oo, malaking yun, no? Susunod sa Sis, alas 10:30 ng umaga sa GMA.